Dear Diary, ako si Jamila. Bata pa lang, sinubok na agad ako ng tadhana. Habang ang iba kong kaibigan ay naglalaro pa sa kalsada, ako, hawak ko na ang pinakamabigat na responsibilidad, maging isang ina. 17 taong gulang pa lang ako nang malaman kong buntis ako. Sobrang bata pa, walang alam, walang masyadong karanasan at puno ng panghuhusga ang paligid. Maraming nagsabi, sayang ang buhay mo. May ilan pang nagsabi, hindi ka na makakaahon. Pero kahit durog ang puso ko sa mga salita, pinili kong panindigan ang anak ko. Pinili kong maging matatag kahit natatakot. Habang nag-aaral ako, dala ko ang mabigat na bag at ang mas mabigat na responsibilidad bilang isang nanay. Natutulog akong may iniiyak na sanggol sa tabi ko at gumigising ako may libro sa kamay ko. Hindi ko alam kung paano ko nagagawa lahat. Pero sa bawat araw, sa bawat pagod, may bulong akong naririnig sa puso ko. Anak, hindi kita iiwan. Ako ang lakas mo. At iyon ang nagpatuloy sa akin. Pagdating ng 20 anyos ko, akala ko unti-unti nang magiging magaan ang lahat. Pero biglang gumuho ang mundo ko. Namatay ang partner ko. Naiwan akong mag-isa. May anak na kailangang buhayin. Sobrang sakit. Para akong nalunod sa dagat ng lungkot. Sa gabi, umiiyak ako habang nakatingin sa langit. Paulit-ulit kong tanong, Lord, bakit? Bakit mo siya kinuha agad? Paano na kami ng anak ko? Tahimik ang langit. Pero sa kabila ng katahimikan, may nararamdaman akong presensya. Isang liwanag na para bang yakap ako ng Diyos. At tila may tinig na nagsabi, Anak, hindi ito ang katapusan. Gagamitin ko ang sakit na ito para palakasin ka. Magtiwala ka. Kaya kahit mahirap, pinilit kong bumangon. Nagpatuloy ako sa pag-aaral. Nakapagtapos ako, dala ang mga sugat, pero dala rin ang pananampalataya. Hindi ako bumitaw kasi alam kong si Lord ang kasama ko. Pagkatapos ng ilang taon, dumating ang bagong kabanata. Nakilala ko ang pangalawang partner ko. Sa una, akala ko siya na ang sagot sa lahat ng panalangin ko. Nagkaroon kami ng 2 anak at akala ko buo na ulit ang mundo ko. Pero hindi pala. Unti-unti kong nakita ang totoo. Manginginom, sugarol, tamad. Habang ako, lumalaban at kumakayod para sa pamilya, siya naman, unti-unting nagiging pabigat. Maraming gabi na mag-isa akong umiiyak, habang nagtatago ang sakit sa likod ng mga ngiti para sa mga anak ko. Hanggang dumating ang araw na sinabi ko sa sarili ko, hindi ako ginawa ng Diyos para paulit-ulit na masaktan. Hindi ako babae para tapakan. Hindi ako ina para wasakin ng maling kasama. Kaya pinili kong iwan siya. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil mas pinili kong maging matatag. Mas pinili kong magtiwala sa Diyos kaysa manatili sa maling tao. At simula noon, 3 anak na ang nasa aking mga kamay. Ako lang ang ina. Ako rin ang ama. Ako ang nagtatrabaho. Ako ang umaalalay. Ako ang lumalaban. Mabigat. Totoo. Pero sa bawat pagod, nararamdaman ko, hindi ako nag-iisa. Anak, huwag mong isipin na iniwan kita. Ang bawat sugat na natamo mo ay hindi para sirain ka, kundi para hubugin ka. Sa oras na iniwan ka ng tao, ako ang hindi bumitaw. Sa bawat luha mong pumatak, may kapalit na biyaya. Sa bawat dasal mong binitiwan, may kasagutang paparating. Hindi mo kailangang maging perpekto. Sapat na ang pusong laging lumalapit sa akin. Ako ang provider mo. Ako ang lakas mo. Ako ang tahanan mo. Anak, hindi ka naglalakad ng mag-isa mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Dear Diary, matapos kong iwan ang pangalawang partner ko, nagsimula na naman ang panibagong laban. 3 bata ang nasa tabi ko. 3 munting kaluluwa na ako ang inaasahan. Hindi biro ang maging solo parent. Pag uwi ko mula sa trabaho,
May 3 batang sabay-sabay na magtatanong, Mama, may pagkain po ba? Mama, pwede po ba akong mag-aral sa field trip? Mama, pwede niyo po ba akong samahan matulog? At kahit pagod na pagod ako, pinipilit kong nangumiti. Dahil alam ko, hindi nila kailangan ng ina na laging malakas. Kailangan lang nila ng inang handang magmahal. Kahit pagod, kahit sugatan. Maraming gabi, umiiyak ako ng palihim. Hindi ko alam kung saan kukunin ang pambayad ng kuryente, ng tuition, ng pagkain. Pero sa bawat pagpatak ng luha, may isang pangakong paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Jamila, hindi ikaw ang tunay na provider? Ako? At doon ko naramdaman, oo nga, hindi ko kailangang akuin ang lahat. Kasi may Diyos na hindi kailanman nauubusan ng paraan. Anak, huwag kang matakot sa bukas. Kung paano kita sinuportahan noon, ganoon din kita susuportahan ngayon. Hindi mo kailangang takbuhan ng problema. Sapagkat ako, ang sandigan mo, kung paano ko pinakain ang mga ibon sa himpapawid. Ganoon ko rin aalagaan ang mga anak mo. Magtiwala ka dahil hindi mo kailanman haharapin ang laban na ito ng mag-isa. Dear Diary, ngayon habang sinusulat ko ito, hindi ko masasabi na madali na ang lahat. Mahirap pa rin. May mga araw na gusto kong sumuko. Pero mas marami ang araw na nakikita ko ang liwanag ng Diyos. Natutunan kong hindi lahat ng sugat ay sumpa. Minsan, ito'y paraan para makita ang tunay na lakas ko. Natutunan kong hindi lahat ng pagkawala ay wakas. Minsan, ito'y pintuan para sa mas magandang bukas. At natutunan kong hindi lahat ng iwanan ay kapahamakan. Minsan, ito'y paalala na ang tunay na kasama, si Lord lamang. Ngayon, mas mahal ko ang sarili ko. Mas minahal ko ang 3 anak ko. At higit sa lahat, mas malapit ako sa Diyos kaysa dati. Kung babalikan ko ang 17 taong gulang na Jamila, batang natakot, pinanghinaan ng loob, at muntik ng sumuko, sasabihin ko sa kanya, Anak, magtiwala ka. Kasi balang araw, ang sugat na yan magiging patotoo. Ang sakit na yan magiging lakas. At ang kwento mo magiging liwanag para sa iba. At oo, Diary, iyon na nga ang nangyayari ngayon. Ang kwento ko ay hindi lang para sa akin. Ito ay para rin sa lahat ng kagaya kong lumalaban. At sa lahat ng nakikinig ngayon, tandaan mo, kung si Jamila ay nakalaban, nakabangon, at nagpatuloy, kaya mo rin. Dear Diary, ako si Jamila. Bata pa lang sinubukan na ako ng buhay. Pero ngayon, buo ko nang masasabi, hindi ako natalo ng mga pagsubok dahil ang Diyos ang tunay kong lakas. Kung nakarelate ka, i-like mo itong video, i-share sa iba, at i-subscribe para lagi kang may makuhang inspirasyon mula sa Real Talk Diaries Daily. Alalahanin mo, ang sugat mo ay may saysay at ang kwento mo ay may kapangyarihan.